Amalanhig. Sa mga madidilim na gabi sa Visayas, partikular sa mga lalawigan ng Iloilo, Antique at Capiz, isang nilalang na kinakatakutan ng marami. Isa siyang anyo ng kamatayan na hindi natutulog, bangkay na hindi mapalagay. Isang nilalang na gumigising mula sa libingan upang habulin ang mga buhay. Ang tawag sa kanya, Amalanhig. Kung mayroong aswang na lumilipad at manananggal na sumisipsip ng laman loob, ang amalanhig ay isa sa mga pinakakakaiba sapagkat ito ay dating tao, ngunit hindi na muling naging ganap na tao, ni ganap na patay. Sa artikulong ito, bibigyan natin ng malalim na pagtingin ang nilalang na ito sa mitolohiyang Pilipino, ang kanyang pinagmulan, pisikal na anyo, paraan ng pag-atake, kwento ng mga nakakita at ang kanyang lugar sa ating kultura at takot bilang mga Pilipino. Ano ang amalanhig? Ang amalanhig ay isang uri ng undead o nilalang na buhay na bangkay. Ayon sa paniniwala, sila ay mga aswang o mangkukulam na namatay nang hindi na ipasa ang kanilang kapangyarihan sa kanilang anak o tagapagmana. Dahil dito, hindi sila tinanggap ng kamatayan at bumalik sa mundo bilang mga nilalang na gutom sa dugo, hininga at katawan ng tao. Ang amalanhig ay hindi tulad ng mga multo. Sila ay may pisikal na katawan, mabagal, ngunit walang kapaguran sa paghahabol. Tila isang lokal na bersyon ng zombie sa kulturang Kanluranin, ngunit mas malalim ang pinagmulan sa kulturang Pilipino. Pisikal na anyong nakakatindig balahibo. Narito ang mga karaniwang paglalarawan sa anyo ng amalanhig. Matangkad at payat, minsan namimilog dahil sa pamamaga ng bangkay. Maputla o kulay abo ang balat, madalas puro putik, sugat at alikabok. Amoy bulok na karne, dala ng pagkabulok ng katawan. Mapupungay ang mata, minsan wala na ring mata at puro itim na lungga. Matutulis ang kuko at ngipin. Mabagal gumalaw, ngunit hindi napapagod sa paghahabol. Ang boses ay parang gargle o daing, ngunit minsan ay biglang sumisigaw ng malakas. Madalas nakasuot ng lumang baro o kasuutan sa burol. Tila hindi pa naililibing ng maayos. Mga paniniwala sa pinagmulan. Una, hindi na ipasa ang kapangyarihan. Pinaniniwalaan na kapag ang isang aswang o manggagamot ay namatay nang hindi na ipasa ang kanyang itim na kapangyarihan, siya ay hindi matatanggap sa kabilang buhay. Ang kanyang katawan ay babalik sa lupa, ngunit hindi upang mabuhay muli bilang tao, kundi bilang isang amalanhig. Ikalawa, isinumpang bangkay. May mga kwento na ang isang tao ay nagiging amalanhig kapag siya ay isinumpa, lalo na kung siya ay gumawa ng malupit na kasalanan sa buhay. Halimbawa, ang isang lalaki ng bugbog ng buntis at pinatay ang kanyang anak ay babalik bilang bangkay na habang buhay na manliligalig sa kanyang baryo. Ikatlo, nagising ng mahika o ritual. May mga albularyong nagsasabing ang ilang bangkay ay ginising ng mga mangkukulam o mga kulto upang gamitin sa masamang ritual. Minsan, ito ay ginagamit ng tagabantay ng sagradong lugar o alay sa mas mataas na nilalang.
Gawi at paraan ng pananambang. Ang amalanhig ay may mga kakaibang gawi. Hinahabol niya ang tao sa gabi, ngunit hindi tulad ng aswang na marunong magtago. Ang amalanhig ay tuwiran ang atake. Wala siyang taktika, pero walang kapaguran. Sinasakal o sinisipsip ang hininga ng biktima. Kapag nadakip ka, ilalapit niya ang kanyang muka sa iyong labi at sisinghutin ng iyong hininga. Naniniwala silang ito ang sustansya ng buhay. Minsan, kakagat siya sa leeg o dibdib, ngunit hindi kinakain ang laman. Tila ba ninanakaw lamang ang init ng katawan. Ang mga biktima ay natatagpo ang matigas ang katawan, tila nagyelo sa takot, at may itim na marka sa bibig. Ang amalanhig ay mas aktibo sa panahon ng bagyo o kung kailan malamig ang gabi. Kwento ng bayan. Ang habol sa palayan. Sa isang baryo sa Iloilo, may 3 binatang nagpunta sa palayan upang manghuli ng palaka. Bandang 2:00 ng madaling araw, nakarinig sila ng pagdaing mula sa likod ng punong kahoy. Akala nila ay matandang naligaw, ngunit laking gulat nila nang makita nilang isang nilalang na nakasuot ng barong, ngunit tila bulok na bangkay. Tumakbo sila, ngunit ang nilalang ay walang kapagurang humabol. Isa sa kanila ay nadapa at sinakal. Nang makabalik ang dalawa kasama ang mga tao, nakita nila ang kaibigan nilang patay. Nakatirik ang mata at parang may bakas na matinding takot. Ang ama kong hindi na nakatawid. Ayon kay Lola Elvira ng Capiz, ang kanyang ama ay isang albularyong aswang na tumangging ipasa ang kanyang kapangyarihan sa sinuman. Nang siya'y namatay, ilang gabi ang lumipas at may naririnig silang kalmot sa bintana, daing at mabahong amoy. Sa ika-5 gabi, may nakita silang lalaking nakatayo sa pintuan, ang kanilang ama. Ngunit bulok na ang balat. Sinara nila lahat ng bintana at ipinatawag ang albularyo upang ipataboy ang kaluluwa. Binabalikan pa rin daw sila gabi-gabi ng isang mabagal na kaluskos ng paa sa labas. Mga panlaban sa amalanhig. Hindi madaling puksain ang amalanhig, ngunit ayon sa matatanda, narito ang ilang panlaban. Bungad o zigzag movement. Kapag ikaw ay hinahabol ng amalanhig, tumakbo ng pasigsag. Hindi raw marunong lumiko ang bangkay, kaya't nalilito ito. Bawang at asin. Isang klasiko, ipinapahid sa katawan o sinasabog sa labas ng bahay. Aso na itim ang mata. Kapag may ganitong aso, nararamdaman raw nito ang presensya ng amalanhig at umaalulong. Orasyon. Dasal mula sa albularyo na maaaring ipalaman sa papel at dalhin bilang proteksyon. Pagtupok sa katawan. Kung saan nanggagaling ang amalanhig, dapat hukayin ang bangkay at sunugin upang hindi na ito muling makabangon. Ang amalanhig sa kultura. Ang amalanhig ay mas kilala sa mga probinsya kaysa sa syudad. Ngunit sa panahon ng internet, unti-unti itong nabubuhay, hindi bilang bangkay, kundi bilang panibagong bahagi ng folk horror. Ginagamit ito sa mga horror story sa YouTube, creepypasta at indie films. Marami ang gumagamit sa kanya bilang simbolo ng paghihiganti,
ng nakaraan, takot at kamatayan, kawalan ng pagsasara o closure, kaluluwa ng bayan na hindi matahimik. Konklusyon: ang amalanhig ay isa sa mga pinakanakakatakot ngunit makapangyarihang nilalang sa ating alamat, hindi dahil sa anyo niya kundi sa simbolismong dala nito. Isa siyang paalala na may mga bagay sa ating nakaraan, kasalanan, lihim, trauma, na kung hindi natin haharapin at ipapasa ng maayos, babalik sa atin sa pinakamadilim na paraan. Sa susunod na maglalakad ka sa gabi sa isang madamong lugar at makarinig ng mga mabagal na yabag sa likuran mo, huwag kang lilingon. Tumakbo at tandaan, hindi siya tumitigil hanggang hindi ka nahuhuli. Meron pa po ba kayong ibang nilalang na gustong i-discuss dito po sa ating channel? Pakilagay lang po sa comment section. Marami pong salamat sa inyong panunood o pakikinig. Magandang gabi. Ito pa rin po ang Takot at Hiwaga.